Isang grupo ng mga mukhang hangal na sundalo ang humarap sa isang malaking pangit na halimaw na dahan-dahang lumalakad ang pusa patungo sa kanila. Kasabay nito, pinapanood ng isang paladin warrior na halimaw at sinabi niya sa kanyang partner ang tungkol sa alamat ng Ars, ayon sa kung saan nilikha ng Diyos ang isang grupo ng mga pangit na halimaw upang sirain ang mundo. Hiniling sa kanya ng kanyang kasosyo na ibuhos ang ilang higit pang mga detalye at pagkatapos ay ibinato ng mga sundalo ang isang malaking arrow sa halimaw upang pigilan siya. Itinabi ng halimaw ang malaking arrow at patuloy na humakbang patungo sa sundalo, kaya nagpa siya ang paladin warrior na pumasok. Ipinaalala sa kanya ng kanyang partner na hindi pa sila opisyal na tinanggap ng gobyerno para sakupin ang halimaw, ngunit tumatanon pa rin ang mandirigma sa larangan ng digmaan. Pina-freeze niya ang halimaw sa tulong ng kanyang mahika at nagsimulang magdiwang ang mga mandirigma. Nang mapagtanto nila na may dumating na paladin warrior, nawala ng halimaw ang nagyayelong-yelo sa kanyang katawan at ang mandirigma ay sumugod sa kanya upang ilunsad ang kanyang pag-atake. Makalipas ang 30 taon, pinagalitan ng isang supervisor ng bilanggo ang kanyang manggagawa dahil sa pagpapabaya sa kanyang tungkulin at nagkomento siya kung paano sila naatasan sa isang mahirap na bilanggo. Sa sandaling iyon, may biglang lumabas sa pintuan ng kulungan at isang maliit na batang babae ang tumakbo palayo sa mga gwardya. Nagmamadali siyang dumaan sa kusina kung saan nagnanakaw siya ng pagkain at hinahabol ng mga gwardya kasama ng kusinero ang sisiw sa buong kulungan. Napunta siya sa bubong habang ang supervisor ng bilangguan ay nag-uulat sa isang tao na ang prototype ay nakatakas. Sinabihan ng mga gwardya ang nakatakas na bilanggo na bumalik sa kanyang silid at tumalon siya sa tubig upang makatakas mula sa kanila. Hindi nagtagal ay lumangoy siya patungo sa isang bangka kung saan nakatagpo siya ng isang lasing na lalaki at pagkatapos siyang batiin, sumugod siya sa mga lansangan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga gwardya upang tanungin ang lasing na lalaki tungkol sa nakatakas na batang babae, at itinuro niya sila sa direksyon ng lungsod. Samantala, ang batang babae ay tumatakbo sa mga lansangan at sumugod sa isang matabang babae. Binigyan niya ng barya ang matabang babae para mabayaran ang mga nasira niyang bulaklak, at nang mapansin ng ginang ang maruming damit, hiniling niya itong sumama sa kanya. Kinaladkad siya ng matabang babae na nagngangalang Kumi sa isang eskinita habang sinusubukang hanapin ng mga gwardya ang nakatakas na babae. Kasabay nito, ang supervisor ng bilangguan ay nag-ulat sa kanyang kapitan na si Mazami na hinahanap pa rin nila ang prototype number 22, at inutusan niya silang hanapin ang batang babae sa anumang puwersa. Pag-alis ng mga gwardya, kumakain siya ng sus-looking candy at tumatawa na parang murang novela villain. Si Kumi ay naglalagay ng ilang disenteng damit sa nakatakas na bilanggo, pagkatapos ay iniwan siya ng batang babae upang gumala sa mga lansangan. Kinaumagahan, ang lasing na lalaki na nagngangalang Jiro ay gumagala sa palengke at sinabi sa kanya ng isang tindero ng tindahan na maraming mandirigma ang nagtitipon sa silangang tarangkahan upang sakupin ang isang halimaw. Kaya dapat siyang sumama sa kanila upang makakuha ng ilang uri ng gantimpala. Naglalakad siya patungo sa Eastern Gate habang ang nagtitinda ng tindahan na tinatawag na Maya ay nag-aayos ng ilang mga bagay para sa kanyang tindahan. Sa sandaling iyon, napansin ng nakatakas na batang babae ang isang makintab na mukhang hiyas sa tindahan ni Maya at tinanong niya ito tungkol dito. Kaya't sinabi sa kanya ni Maya na ang mga hiyas ay nakuha mula sa mga katawan ng mga halimaw at na ang bayan ay nabubuhay sa mga mangangaso na pumapatay ng gayong mga halimaw, habang ang mga mangangalakal ay kumukuha ng mga langis at hiyas mula sa mga katawan ng mga halimaw. Pagkatapos, napansin ng nakatakas na batang babae ang isang singsing sa pusa ni Maya. Kaya tinanong niya ito tungkol sa singsing at sinabi ni Maya sa kanya na ang singsing ay tinatawag na Ring of Promise, at ayon sa alamat, ang tagapagligtas lamang ni Ars ang magsusuot ng singsing at magliligtas sa lahat. Binalaan siya ni Maya na maldita rin ang singsing dahil nakakaubos ito ng kapangyarihan ng taong nagsusuot nito. At biglang bumagay ang singsing sa daliri ng dalaga. Hindi ito kakaiba kay Maya, at sa halip ay inalok niya ang babae ng isang bargain upang bilhin ang singsing. Sa Eastern Wall, maraming mandirigma ang nakasulat sa kanilang mga pangalan, at tinutokso ng ilang lalaki si Jiro tungkol sa kanyang tuyong personalidad. Sa palasyo ng Emperor, isang sisiw na nagngangalang Tsurugi ang nagsabi sa korte na maraming higanteng hayop sa taong ito ang lumilitaw kamakailan sa buong kaharian, kaya hindi sila dapat magsimulang makipaglaban sa ibang mga kaharian o grupo. Pero walang nakikinig sa kanya dahil ang babae lang ang marunong humagulgol. Sa silangang pader, nakita ng mga mandirigma ang isang higanteng hayop na tinatawag na Whopper at hinikayat siya sa pader kung saan plano nilang bombahin siya ng carpet. Nagawa ng halimaw na tamaan ang isa sa mga lalaki,
kaya kumilos si Jiro at nagawa niyang iligtas ang lalaki sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa itaas ng pader. Ang iba pang mga mandirigma at mga gwardya pagkatapos ay lahat ay sumalakay sa halimaw at pinatay ito. Sinabi ni Jiro sa mga mandirigma na ang binti ng nasugatan ay nabusted at kasabay nito ay napansin siya ng isang elite na emperador. Nang maglaon, ang lahat ng mga mandirigma ay nagtitipon sa isang bar upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at sila rin ay nagsaya para kay Jiro, na nagligtas sa nasugatan na lalaki na nagngangalang Olim. Pagkatapos, kapag nasayang ang lahat, nilapitan ng mga piling tao si Jiro at sinabi sa kanya na magkakaroon ng digmaan sa lalong madaling panahon na maghahati sa atin sa dalawang fraction at kailangan nila ng mga manlalaban na tulad niya. Ngunit tinanggihan ni Jiro da Sigma ang kanyang alok na sumali. Nang maglaon, nakita ng mga gwardya ang nakatakas na bilanggo at sinugod nila ito. Kino-corner nila siya sa daungan kung saan siya pinaputukan ng mga palaso. At sa parehong oras, isang higanteng hayop ang papalapit sa mga pader ng lungsod. Ang batang babae ay naglalabas ng ilang itim na anino na nakakapinsala sa mga sundalo at binalaan niya ang mga sundalo na tumakas. Patuloy pa rin sila sa pag-atake sa kanya, dahil sa kung saan siya ay nagsimulang magmokmok. Samantala, napansin ni Jiro na isang higanteng halimaw ang lumabag sa pader ng lungsod at ang nakatakas na babae ay nagngangalit. Naalala niya ang kanyang kapareha mula sa nakaraan, kaya tumakbo siya patungo sa batang babae at tumalon kasama nito sa ilog. Pagkatapos ay tinanong niya siya sa pamamagitan ng mahika kung bakit walang paladin escort ang isang kleriko na tulad niya. Sinabi ng nakatakas na babae kay Jiro na ang kanyang pangalan ay Kumi, at tinawag ni Jiro ang kanyang espada. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang Harry Potter level sorcery na dahilan upang sumanib siya kay Kumi. Sumakay ang halimaw sa bayan at hinabol ang mga tao, kaya nagpa siya si Jiro na pigilan siya. Si Kumi, na nasa isip pa rin ni Jiro, ay nagtanong sa kanya kung paano siya sumanib sa kanya, kaya sinabi niya na ibuhos niya ang lahat ng mga detalye mamaya. Sinugod niya ang walang ulo na halimaw at sinubukang kunin ito gamit ang kanyang espada. Nag-conjure pa ang halimaw sa kanyang ulo at pilit na pinuputol ni Jiro ang kanyang dila. Matigas na balat, ngunit nabigo siya. Nagtataka siya kung ang hayop ay may anumang uri ng kahinaan at pinayuhan siya ni Kumi na hampasin ang kanyang mata. Iniisip ni Jiro kung paano may sixth sense ang mga cleric, kaya tinamaan niya ang mata ng halimaw, dahil sa kung saan bumagsak ang halimaw. Bigla ding lumabas si Kumi sa katawan ni Jiro para tignan ang nahulog na hayop at nawalan ng malay si Jiro. Nagsimulang magpanik si Kumi, ngunit biglang lumitaw si Maya at sinabi kay Kumi na may alam siyang lugar para gamutin ang mga nasugatan. Kinaumagahan, dumating si Kapitan Nezami sa daungan, at napagpasyahan niya na si Kumi ay dapat na ipinatawag ang halimaw sa bayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Muli siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga nasasakupan na hanapin siya, at nang ipaalam sa kanya na kinuha siya ng isang paladin, sinabi niya sa kanila na hanapin ang paladin, dahil naniniwala siya na ang paladin ay dapat na masugatan. Samantala, naghahanap sina Kumi at Maya ng mga supply sa palengke, at pinaalalahanan ni Maya si Kumi na kailangan niyang maging mahinahon dahil hinahanap pa rin siya ng mga gwardya. Ang isang grupo ng mga mandirigma ay nagsasagawa ng isang ritual sa nahulog na hayop, dahil sila ay may kapansanan at naniniwala na ang hayop ay sagrado kahit papaano. Pinag-usapan ng mga gwardya na hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking halimaw at hindi nila mahanap ang paladin sa nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas, sinubukan ni Jiro na gisingin ang kanyang nasugatang kleriko, si Touka, habang may ilang halimaw na nakatago malapit sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang katim na talikuran si Touka dahil makakahanap sila ng mga kleriko kahit saan, ngunit hindi niya ito pinabayaan, at sa lalong madaling panahon ang mga pangit na hayop ay nagpakawala ng kanilang pag-atake. Nagising si Jiro sa kasalukuyan, at narinig niyang sinabi ni Maya kay Kumi na nangako si Jiro na pakasalan siya sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa kanya. Agad na lumabas si Jiro upang ipaliwanag ang kanyang sarili, at sinabi niya kay Kumi na ang mga kleriko ay makapangyarihang mga nilalang na ang mga kapangyarihan ay maaaring mawala sa kontrol, at ang paladin na tulad niya ay ginagamit upang ihatid ang mga kapangyarihan ng mga kleriko. Sinabi niya kay Maya na kailangan niyang gumawa ng tipan kay Kumi sa isang emergency, at sinabi rin niya kay Kumi na maghanap ng ibang paladin bago lumayo sa kanila. Tinalakay ni Old Lady Kumi sa isang tao na ang malaking hayop na lumitaw ay may mata na medyo bihira, at ang lumang alamat ay dapat na muling lumalabas. Habang nagkokomento siya na ang mga bagay na iyon ay kailangang iulat sa itaas na echelon, sinabi ni Mia kay Kumi na naiwan ni Jiro ang kanyang punyal, na tiyak na babalik sa kanya,
at pareho silang lumakad papunta sa isang lokal na pub kung saan nagdiwang ang mga taong bayan pagkatapos makakuha ng mga hiyas mula sa katawan ng nahulog na hayop. Nadatnan ni Kumi si Old Lady Kumi sa pub, at nagkomento ang matandang Kumi kay Maya na hindi karaniwan na makita ang mga shops na katulad niya sa paligid. Biglang nagpakita ang mga opisyal na gwardya upang hanapin si Kumi, at nagsimulang makipagtalo sa kanila ang mga lokal na tao. Nagtago si Kumi sa ilalim ng mesa upang makalayo sa kanila, ngunit napansin siya ng mga gwardya at nilapitan siya. Napagtanto din ng matandang Kumi na si Kumi ay talagang isang kleriko, kaya't pinigilan niya ang mga gwardya na lumapit kay Kumi. Sinubukan ng mga gwardya na lampasan siya, kaya humakbang si Kumi sa pagitan nila para pigilan ang anumang away na sumiklab. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang isa sa mga gwardya, na biglang naging alikabok. Lumapit si Maya kay Kumi mula sa likuran at hinampas siya ng malakas gamit ang sibat ni Jiro, dahil dito nawalan siya ng malay. Inalok niya si Kumi sa mga gwardya upang madala ng mga gwardya si Kumi, at isinama pa nila si Maya dahil kasama niya si Kumi sa lahat ng panahon. Napansin ni Old Kumi ang pamilyar na talim sa kamay ni Maya. Samantala, napagtanto din ni Jiro na nawawala ang kanyang talim. Ang mga gwardya ay pinananatili sina Kumi at Maya sa isang barko ng ilang sandali, at si Kumi ay humingi ng tawad kay Maya sa pagkaladkad sa kanya kasama niya. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Jiro na ibalik sa kanya ang kanyang talim, dahil sa kung saan ang kanyang talim ay nagsimulang mag-hover sa hangin, ngunit hinawakan ito ni Maya ng mahigpit at hindi ito binitawan. Naisip ni Jiro na maaaring nakaipit ang kanyang talim sa kung saan, kaya nagmadali siyang pumunta sa hideout ni Maya upang hanapin siya. Hindi niya ito mahanap doon kaya hinanap niya silang dalawa. Sa bayan, nakatagpo siya ng matandang Kumi, na nagsabi sa kanya na ang mga batang babae ay kinuha ng mga puwersa ng Imperial. Pagkatapos ay sinabihan siya ng matandang Kumi na kumain ng kakaibang berry na kinakain ng mga mandirigma na may kapangyarihang palitan ang kanilang kapangyarihan, at dahil dito ay napagtanto ni Jiro na alam niya na siya ay isang paladin. Kinain niya ang berry at sinabi ni Kumi sa kanya na ang babae ay isang kleriko na ginawa sa lab. Pagkatapos ay lumabas si Jiro upang hanapin muli si Kumi. Naabot niya ang barko ng bilanggo at pagkatapos ng 4 na puwersahang guguwardya na ibuhos ang mga detalye tungkol sa mga nahuli na mga bilanggo, kahit papaano ay tumungo siya sa mga batang babae. Nagawa niyang mahanap ang mga ito, at pagkatapos makuha ang kanyang punyal mula kay Maya, lahat sila ay tumakbo palabas. Sinugod siya ng mga gwardya upang pigilan siya, kaya hinawakan niya ang mga babae at tumalon sa tubig. Sa tulong ng kanyang talim, lumalangoy siya sa ilalim ng tubig at samantala, ang puwersa ng Imperial ay naglulunsad ng mga puwersang pandagat upang hanapin sila. Hinanap ni Jiro at ng babae ang isa sa mga barko ng Imperial at inagaw ito. Pagkatapos ay sumanib muli si Jiro kay Kumi upang maging isang Power Ranger, at pareho silang umatake sa mga barko ng Imperial upang malubog ang mga ito. Nang maglaon, sinabi ni Jiro sa mga babae na nananatili lamang siya sa kanila hanggang sa makarating sila sa susunod na lungsod. Sa nasirang barko ng Imperial, pinag-usapan ng dalawang gwardya na nagngangalang Gun at Kiris na malamang ay tapos na ang kanilang karera dahil hinayaan nilang makatakas si Kumi at nawasak din ang barko. Sa kanilang sorpresa, sinabi ni Kapitan Mazami sa kanila na pupunta sila sa laboratorio kasama niya sa halip na habulin si Kumi, at pagkatapos na mag-order sa kanila, muli siyang kumain ng dasus na mukhang candy. Si Jiro at ang mga batang babae ay gumagala sa kagubatan sa kanilang barko, at tinanong ni Kumi si Jiro tungkol sa mga umuulan na ulap, na muling nagpaisip sa kanya kung siya ba ay talagang itinatago sa lab. Nakarating sila sa isang malalim na bangin na puno ng tubig dahil sa ulan, at sinabi ni Maya sa iba na hindi sila makakadaan sa lugar hanggat hindi humihinto ang ulan. Nagpasya silang lahat na hintayin tumigil ang ulan, at samantala, dinala sila ni Maya sa kalapit na nayon dahil wala silang dalang pagkain. Pagkatapos ay sinabi ni Maya sa isa pang nilalang na pusa mula sa nayon tungkol sa kanilang patuloy na kalagayan, at sinabi niya sa mga taga-nayon na maaaring bayaran sila ni Jiro gamit ang kanyang mga kakayahan kung bibigyan sila ng pagkain at isang lugar na matutuluyan. Sumang-ayon ang mga taga-nayon, at may mga bata na sumugod kina Kumi at Jiro. Ang mga bata ay nagsimulang itulak si Jiro sa paligid, kaya siya ay sumigaw sa kanila, na nakakatakot sa kanila. Sa halip ay nagsimulang makipaglaro sa kanila si Kumi, at tinuturuan siya ng mga bata kung paano maglaro ng jumping rope. Natakot siyang sumama sa kanila, at napansin niya ang isa pang bata sa malayo na hindi rin sumasali sa mga bata. Ang barko ni Mazami ay tumungo sa laboratorio, kung saan tinalakay ng mga gwardya na ang mga hayop na nabubuhay sa tubig ay hindi umaatake sa mga tao,
at nagtataka sila kung bakit inaatake sila ng mga terrestrial na hayop. Nagtataka din sila kung bakit hindi hinahabol ni Masami si Kumi. Sa nayon, tinanong ni Jiro si Maya kung ano ang pakikitungo niya sa kapwa nilalang na pusa, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon. Lahat sila ay kumakain ng masasarap na pagkain na ibinigay sa kanila ng mga taga-nayon, at si Jiro ay nagtataka kung kailangan niyang makipaglaban sa isang hayop upang mabayaran ang mga taga-nayon. Ang isa pang taga-nayon, si Deagle, ay nagbabala kay Jiro na hindi niya dapat isipin na kunin ang mga hayop, dahil ang mga hayop ay naging lubhang mapanganib kamakailan. Isang batang taga-nayon ang nagmamadaling lumapit kay Deagle at nakiusap sa kanya na hayaan siyang maging kanyang mga apprentice. Kaya nag-aatubili na pumayag si Deagle na turuan siya gumamit ng espada. Nagtataka si Kumi kung mas malakas ba si Jiro kaysa kay Deagle, at kalaunan ay nadatnan niya ang batang taga-nayon na hindi nakikihalubilo sa sinuman. Ang batang nayon ay hindi sinasadyang nahulog mula sa isang puno, ngunit ang batang apprentice na nagngangalang Marin ay dumating at nahuli siya. Pagkatapos ay binibigyan ni Kumi ng paunang lunas ang bata at tumakas ang bata. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, sinabi ni Marin kay Kumi na ang lahat ng mga bata sa kanilang nayon ay sama-samang pinalaki ng buong nayon, at gusto niyang lumakas ng husto upang maging paladin upang maprotektahan niya ang nayon mula sa mga higanteng hayop. Nakikita ni Kumi na talagang kapuri-puri ang kanyang mga ambisyon, at ang batang tinatawag na Tili ay tumakbo pabalik kay Kumi upang ipakita sa kanya ang isang insekto na nahuli niya. Nang maglaon, tinanong ni Maya si Jiro kung ayos lang siya kay Deagle at sa iba pang mga taga-nayon na nakikipaglaban sa mga halimaw ng mag-isa, at ipinaliwanag niya sa kanya na ayaw niyang ipaalam na may kasama siyang kleriko sa mga taga-nayon. Samantala, sina Deagle at ilang mga taga-nayon ay sumakay sa isang higanteng hayop at madaling natalo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang katulad na hayop na may pulang mata sa sight. Sa nayon, natuklasan ni Marin na nawawala si Tili, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Dumating si Deagle at iba pang mga mandirigma at binalaan ang mga taga-nayon na may paparating na hayop na pulang mata patungo sa mga taga-nayon at nabigo silang pigilan siya. Sinabi rin ni Kumi sa hepe ang tungkol kay Tili, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Tili at ibinigay ang espada ni Marin kay Kumi. Komento niya na parang nalungkot si Kumi kapag kasama niya si Marin, kaya gusto niyang ibigay sa kanya ang espada ni Marin. Pinagalitan siya ng hepe upang ibalik sa akin ang espada, at sinabi rin niya kay Kumi na may espesyal na kapangyarihan si Tili na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang damdamin ng mga tao sa paligid niya. Nagpasya silang lahat na hanapin si Marin, na pumunta sa kagubatan upang hanapin si Tili, at samantala ang higanteng halimaw ay humahabol kay Marin. Sa kagubatan, hinahanap din ni Jiro at ng mga babae si Marin, at ipinaalala ni Jiro sa mga babae na susundan sila ng mga puwersa ng imperial kung gagamitin nila ang kapangyarihan ng kleriko. Patuloy na hinahabol ng pangit na halimaw si Marin at nang akmang sasalakayin siya, hinarangan ni Jiro ang kanyang pag-atake. Ang halimaw ay nagngangalit at napagtanto ni Jiro na hindi niya ito matatalo nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ni Kumi. Muli silang nagsanib at muling inatake ni Jiro ang halimaw na may higit na kapangyarihan. Iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake ng halimaw at tinamaan siya sa mata, na nagpatalo sa halimaw. Pagkatapos ay binalaan ni Jiro si Marin na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanila at lumayo siya kasama si Kumi. Dumating si Deagle at ang iba pa at nang tanungin nila si Marin tungkol sa natalong halimaw, walang sinabi sa kanila si Marin. Iniisip ni Deagle na tiyak na tinulungan siya ni Jiro, kaya ipinaalala niya kay Marin na kailangan niyang bayaran si Jiro kahit papaano. Dumating ang grupo ni Jiro sa bangin na umaapaw pa rin sa tubig, at napagtanto nilang hindi pa rin sila makatawid. Tumakbo si Marin sa kanila at nakiusap siya kay Jiro na tulungan siya hanggang sa pumayag siya. Pagkatapos ay dinala ni Marin hanggang pabalik sa nayon kung saan tinatanggap sila ng lahat. Isang ulat ang ipinadala sa palasyo na may nakitang mga hayop na may pulang mata. Isang sisiw ang gumagala sa kagubatan at nang mapansin niya ang isang nayon sa di kalayuan, itinago niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang hoodie. Sa nayon, naglaro si Jiro ng isang laro sa pagsusugal kasama si Deagle at nanalo ito. Samantala, tumatambay ang mga babae habang kumakain si Kumi na parang certified glutton. Pinaalalahanan siya ni Maya na tumataas ang kanilang bayarin habang patuloy siyang kumakain ng pagkain. Sinabihan silang dalawa ni Jiro na kumain hanggat gusto nila, at sinabi niya sa kanila na ang kanyang swerte sa pagsusugal ay katulad ng dati at maaari na siyang magbayad gamit ang kanyang pera sa pagsusugal ngayon. Sa sandaling iyon, ang parehong matandang babae ng sus mula sa kagubatan ay dumating sa pub at si Kumi ay sumugod sa kanyang tabi upang tulungan ang mga taga-nayon.
Kahit papaano ay ipinakilala ng ginang ang kanyang sarili bilang Romana at napansin si Jiro, lumapit siya sa kanya at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano magsugal. Iniisip ni Jiro na siya ay isang baguhan, kaya hiniling niya sa kanya na tumaya sa anumang pera na mayroon siya. Pumayag siya at pareho silang nagsimulang maglaro ng mga laro sa pagsusugal kung saan patuloy siyang nananalo. Hindi nagtagal ay napanalo niya ang lahat ng kanyang pera at binalaan ni Maya si Jiro na mawawala ang lahat ng kanyang pera kapag hindi siya tumigil sa pagtaya. Inihayag niya na nawala na niya ang lahat ng kanyang pera at gamit ang kanyang huling barya, hiniling niya kay Romana na makipaglaro sa kanya sa huling pagkakataon. Tinanggihan ni Romana ang kanyang kahilingan. Sa halip, hiniling niya sa kanya na tayaan si Kumi sa halip na pera. Tumanggi si Jiro at agad na ipinatawag sa kanya ang kanyang talim. Inilagay niya ang talim bilang taya at napagtanto ni Romana na maaaring hindi naman masamang tao si Jiro. Nang maglaon ay sinabi niya kay Jiro na iniisip niya na siya ay isang mangangalakal ng alipin na gustong ibenta si Kumi, dahil sa kung saan siya ay nakikipaglaro sa kanya. Hiniling niya sa kanya na ibalik ang kanyang talim sa kanya, ngunit ang sakim na sisiw ay nagtalo na siya ay nanalo sa talim ng patas at kwadra. Pinayuhan niya itong talikuran ang pakikipaglaban dahil kaya niyang mabuhay ng mas matagal bilang isang normal na tao, kahit na walang humingi sa kanya ng anumang payo. Di nagtagal, sinabi ng punong nayon sa gang na ang nayon ay malapit ng bahain dahil sa walang katapusang pag-ulan at kailangan nila ang kanilang tulong upang magdala ng ilang bagahe sa evacuation center na nasa tuktok ng burol. Pinayuhan sila ni Jiro na magtayo ng ilang sandbag para harangan ang baha, ngunit ipinaliwanag ng hepe na gusto nilang iligtas ang buhay ng mga tao sa halip na tumuon sa kanilang mga tahanan na maaaring itayo muli. Nang maglaon, tinulungan ni Jiro at ng barkada ang mga taga-nayon na dalhin ang kanilang mga ari-arian sa burol sa tulong ng kanilang barko, at lahat ng mga taga-nayon ay lumikas sa nayon upang makaiwas sa baha. Nagpatrolya din sina Diggle at Marin sa lugar at napansin nilang nagtatakas ang ilan sa mga taga roon dahil sa baha, na humahabol sa kanila. Sinabi ni Diggle sa mga lokal na tumakbo sa kanlungan habang siya ay nananatili sa likuran. Biglang, isang higanteng balyena na parang matabang hayop ang lumabas mula sa tubig at inatake si Diggle. Sinubukan ni Diggle na pakalmahin ang sarili, ngunit nawala ang halimaw sa lupa at muling inatake si Diggle. Binasag nito ang espada ni Diggle at muling naglaho sa lupa. Dinala ni Marin si Diggle sa kanlungan kung saan ang iba ay may tendensya sa kanyang mga pinsala at sinabi niya kay Jiro ang tungkol sa halimaw na maaaring gumalaw sa putik. Nagpasya si Jiro na kunin ang halimaw ng mag-isa at hiniling ni Diggle na isama niya si Marin dahil naniniwala siyang maaaring maging kapaki-pakinabang si Marin sa kanya. Walang ganang sumang-ayon si Jiro at nagsimula na silang lahat na umalis. Ibinalik ni Romana ang sibat ni Jiro sa kanya para sa kanyang maliit na pakikipagsapalaran at sinabi sa kanya na ipinahiram lamang niya ang kanyang sibat sa kanya. Tinanong niya si Kumi kung bakit kasama niya si Jiro at sa halip ay hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa ilang mga gamot. Si Kumi ay nananatili sa likuran habang si Jiro at ang gang ay tumungo upang harapin ang pangit na hayop. Nakita nila ang isang whirlpool at itinutok ni Jiro ang kanyang talim sa whirlpool hanggang sa tumama ang talim sa hayop. Samantala, tinulungan ni Kumi si Romana at sinabi niya kay Diggle na wala na ang kanyang mga magulang mula nang siya ay ipanganak. Hinila ng gang ni Jiro ang halimaw patungo sa ilog at ipinaliwanag ni Jiro kay Marin na ang aquatic beast ay kailangan lamang na bumalik sa ilog upang huminahon, dahil ang mga aquatic beast ay hindi umaatake sa mga tao ng normal. Biglang namula ang mga mata ng hayop at inatake nito si Jiro. Nagsimulang umilaw ang singsing ni Kumi at ipinaliwanag ni Romana sa kanya na karaniwang inaabuso ng mga paludan ang kanilang mga kleriko hanggang sa maubos ang kanilang kapangyarihan. Agad na ipinagtanggol ni Kumi si Jiro na hindi siya isang pangkaraniwang paludan, at napagtanto ng kanyang malaking utak na hindi sinasadyang nabulalas niya ang tungkol sa pagiging paludan ni Jiro. Sinabi sa kanya ni Romana na nalaman na nila ni Diggle ang pagkakakilanlan ni Jiro at komento niya na nararamdaman din niya ang amoy ng kakaibang kemikal mula sa katawan ni Kumi. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumawa ng pekeng gawa si Diggle na sumasakit ang kanyang katawan at hinimok niya si Kumi na tumakbo kay Maya upang kumuha ng gayuma para sa kanya. Tumakbo si Kumi palayo sa lugar ng labanan kung saan nakikipaglaban si Jiro sa halimaw. Muli silang nagsanib ni Kumi at iniisip ni Jiro kung paano niya kailangang kumilos ng mabilis. Inatake niya ang burol sa itaas ng halimaw, dahil sa kung saan nahuhulog sa halimaw ang ilang dumudulas na bato. Kumi agad. Lumabas si Kumi sa katawan ni Jiro at biglang dumating din si Romana sa site. Binalaan niya si Jiro na hindi niya kinokontrol ng maayos ang kanyang mga pangunahing kapangyarihan, dahil dito ay nauubos din niya si Kumi, at sinabihan niya itong isipin ang sarili niyang negosyo.
Pagkatapos, pinasalamatan ng mga taga-nayon hanggang para sa kanilang tulong at hanggang ay naghanda upang umalis. Nagpasya din si Romana na sumama sa kanila. Sumama rin si Marin sa kanilang gang sa kahilingan ni Diggle, at pinagtatalunan ni Jiro at Romana kung paano pa rin siya nasa utang. Ipinatawag niya ang kanyang talim na nasa kustodiya pa rin ni Romana at patuloy silang nagtatalo na parang matandang mag-asawa. Ang isang marangal na tao ay nagsasabi sa isang mababang sisiw na ang bilang 22 kleriko ay medyo hindi matatag kamakailan. Ang gwardya ni Nozomi, sina Kiris at Gon ay naglalakad sa laboratorio na puno ng mga cleric na babae, at si Kiris ay natakot habang si Gon ay casual na naglalakad dahil sanay na siya dito. Pareho nilang pinag-uusapan kung paano sila nakop sa loob mula nang ma-reassign sila, at tinukso ni Gon si Kiris na dapat niyang subukang mag-apply para sa mga espesyal na puwersa ni Nozomi upang makakuha ng mas mataas na sweldo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mga espesyal na puwersa ni Nozomi ay nauuwi sa pagiging mga durugista na kahit na nakakalimutan ang tungkol sa kanilang mga asawa, at pareho silang patuloy na nag-uusap kung ano ang punto ng lahat ng mga eksperimentong ito ng mga kleriko. Ikinwento ni Kumi sa lahat ang tungkol sa kung paano siya nakatakas sa bilangguan at si Romana ay nag-aalala sa kanya na parang isang maliit na bata. Tinalakay nila na ang Ring of Promise ay ginawa ng isang grupo na tinatawag na Forsteens na nagpapasa ng mga antik sa kanilang mga henerasyon, at nagpasya silang pumunta sa Forsteens para matuto patungkol sa singsing ni Kumi. Si Jiro ay sumang-ayon dito dahil siya ay isang palaboy na walang ibang gagawin, at nagkomento si Maya na kailangan nilang tumawid sa karagatan upang makarating sa mga Forsteen. Nadatnan ng barko ang isang matandang mandirigma na nagngangalang Zen na nagsasanay kay Marin tuwing bibisita siya sa kanilang nayon. Binabalaan ni Zen ang grupo na patungo sila sa lugar ng mga mountaineer na maaaring hindi sila papayag ang tumawid, at iminumungkahi niyang magsulat ng liham sa mga mountaineer dahil pamilyar siya sa grupo. Isinulat niya ang sulat habang ang iba ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kung paano nailigtas ni Jiro ang nayon mula sa halimaw. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Marin na pakinggan si Jiro at pagkatapos ibigay sa kanila ang sulat, tumuloy na siya. Ang grupo ay tumungo sa Mountaineers at sinabi ni Jiro sa iba na hindi siya aalis sa barko dahil sa isang insidente sa nakaraan. Nakipag-away si Jiro sa mga Mountaineers at tinalo ang kalokohan ng kanilang supervisor. Nakarating ang grupo sa lugar ng mga Mountaineer, at ibinigay ni Maya ang sulat ng rekomendasyon sa chapeau ng Mountaineer. Binasa ng supervisor ng Mountaineer ang mga pangalan ng lahat ng miyembro ng grupo, at nang mabasa niya si Jiro, sinimulan ng lahat ng mga Mountaineer na sumigaw ng pangalan ni Jiro na parang isang grupo ng mga grupo. Napagtanto ni Jiro na hindi siya maaaring magtago, kaya lumabas siya ng barko, at tinanong siya ng supervisor ng Mountaineer kung siya ba talaga ang Jiro na nakaaway niya noon. Naalala rin ni Jiro ang nakaraan kasama niya, at pinayagan siya ng mga Mountaineer na manatili sa kanilang lugar dahil sa sulat ni Zen, ngunit binalaan pa rin ni Jiro si Maya na dapat ay handa silang tumakas anumang oras. Nakipagkita si General Chorugi kay Lord Bakla sa palasyo, at muli niyang idiniin sa kanya na maraming mapanganib na mga hayop ang umaatake kamakailan, dahil sa kung saan ang kanilang hukbo ay hamina at dapat silang tumigil sa pagtutok sa pag-atake sa mga tagalabas. Nagkunwaring nakikinig sa kanya si Bakla, at inilapag din niya ang isang inumin na may pinaghalo na kain na hinalang candy. Sinabi niya kay Chorugi na naniniwala siya sa kanyang mga salita, ngunit nang umalis si Chorugi, sinabi niya sa kanyang nasasakupan na malamang na nakagawa na si Bakla ng kanyang hakbang, ngunit ayaw nitong pukawin siya, at umaasa siyang magpapatuloy si Zen. Ang mga Mountaineer ay nagayos ng fighting competition para kay Jiro bilang welcome party, at sinabi nila sa kanya na labanan ang isa sa kanilang pangit na mukhang manlalaban, si Jin. Nagpasya si Jiro na maglaro kasama ng kanilang mga kalaro, at hinarap niya si Jin, na sumugod sa kanya. Madali siyang hinarap ni Jiro at itinapon palabas ng arena. Si Jiro ay patuloy na nakikipaglaban sa isa pang manlalaban, habang ipinaliwanag ni Romana kay Kumi na nagkomento si Zen kanina na si Kumi ay may maganda na pangalan, na nangangahulugan na ito ay isang hangal na pangalan na ibinigay ng kanyang mga magulang upang ilihis ang anumang atensyon mula sa kanya. Sinalubong ni Jiro ang isang grupo ng mga Mountaineer, at sa lalong madaling panahon ay sinimulan na nila siyang salakayin. Dahil hindi nila kayang talunin ang isang payat na maliit na unggoy. Pinigilan sila ng kanilang supervisor na si Bobbon at humakbang sa arena mismo para labanan si Jiro. Siya at si Jiro ay parehong nag-aaway sa isa't isa, at kahit papaano ay napabagsak siya ni Bobbon. Pagkatapos ay naging magkakampi sila, at ang buong grupo ng mga pangit na Mountaineer ay masaya para sa kanila.
Pagkatapos, kumain sila ng isang piging kasama si Boban, at ipinaliwanag ni Boban ang kanyang agham kay Jiro na kahit na pinatay niya ang kanyang mga kaibigang taga-bundok noon, walang sama ng loob sa kanya ang mga namumundok dahil naniniwala silang walang silbi ang pagkikamkim ng paghihiganti sa isang tao. Napapaligiran si Jiro ng ilang babaeng taga-bundok, at inalok pa siya ni Boban na pumili ng sinumang babae na gusto niya. Tinanong niya siya kung mayroon na siyang kapareha, at isa-isa niyang itinuro ang mga miyembro ng kanyang grupo. Ipinaliwanag ni Jiro na ang kanyang mga miyembro ng grupo ay ang kanyang mga kasama sa paglalakbay lamang, at hinimok siya ni Boban na matulog sa isang babaeng taga-bundok para masaya. Pinagalitan ng babaeng taga-bundok si Boban dahil sa pag-iisip na parang pervert, at hinihila din niya ang mga babae. Biglang lumapit ang isang halimaw sa pugad ng mga taga-bundok, at ayon sa kanilang kaugalian, pinapasok nila ang halimaw sa kanilang tarangkahan. Sinimulan pa nilang matalo ng malakas ang kanilang mga tambol, at humakbang si Marin sa loob ng arena upang hamunan ang halimaw. Iniiwasan niya ang lahat ng pag-atake nito, ngunit kapag sinaktan niya ang hayop, nabali niya ang kanyang espada. Bago siya atakihin ng halimaw, pumasok si Jean sa loob at sa halip ay inaatake ang halimaw. Tumakbo si Marin palayo at sinimulan ni Jean na bugbugin ang halimaw sa kaliwat kanan. Biglang namula ang mata ng halimaw at madali niyang pinaalis si Jean. Parehong tumalon sina Boban at Jiro, at pareho silang sumanib sa kanilang mga kleriko upang maging mga paladan. Hinaharangan ni Boban ang halimaw, ngunit madaling sinampal siya ng halimaw sa lupa. Pagkatapos ay inatake ni Jiro ang halimaw, habang si Boban ay tumama sa arena upang basagin ito. Bumagsak ang halimaw, at parehong tinapos ni Jiro at Boban ang halimaw. Pagkatapos, nakakuha si Jean ng bagong titulo dahil sa kanyang katapangan, habang sinabi ni Kumi sa kanyang grupo na ayaw pa niya ng bagong titulo. Sa labas ng bayan, sinalubong ni Zen ang isang kaina-hinalang pares ng mga manlalaban. Ang Sus Fighter at ang kanyang kleriko ay nagtanong kay Zen kung sino siya, at ang magkabilang panig ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. Binanggit ng kleriko na madali niyang mapatay si Zen, kaya inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinigilan siya ng kanyang manlalaban. Naniniwala si Zen na ang kanyang mga kalaban ay talagang mga kampo ni Mazami, at pagkatapos ay kinuha ng manlalaban si Zen sa kanyang sarili habang pareho silang magkakasunod sa isa't isa. Nagawa pa ni Zen na makamit siya sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang katawan sa isang punto. Ngunit ito ay lumalabas na isang ilusyon lamang, at ang orihinal na manlalaban ay nagkomento na ang pakikipaglaban ni Zen ay nagpapahikab sa kanya. Pagkatapos ay hiniwa ni Zen ang bundok sa itaas ng manlalaban, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng isang grupo ng mga bato sa kanya. At nang makabawi ang manlalaban, natuklasan niyang tumakas na si Zen. Si Mazami ay nagulat kay Bakla na si Zen ay sumilip sa kanilang negosyo, kaya ipinaliwanag ni Bakla sa kanya na sila ni General Tsurugi ay naglalaro ng isang laro kung saan si Tsurugi ay nagplano na ilantad ang kanyang mga plano. Nakipaglaro din si Bakla sa mga dambuhalang hayop na mukhang hayop, at sinabi niya kay Mizami na pinaamo niya ang mga hayop. Hindi niya akalain na may isip ni Tsurugi ang kanyang mga plano, at sinabi niya kay Masami na hayaan ang kanilang mga grupo na maghabol sa isa't isa, habang ang kanyang mga plano ay magpapatuloy gaya ng dati. Bago umalis si Mazami, itinuro din niya sa kanya na dapat laging alam ng mga mahihina ang kanilang lugar. Sa Mountaineer Village, maagang gumising si Jiro para sanayin ang sarili, at sinasamahan din siya ni Marin. Sinabi niya kay Marin na siya ay may dalang sibat habang si Marin ay dapat sanayin ang kanyang espada para pareho silang hindi makapagsanay. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Marin, at patuloy pa rin siya sa pag-indayog ng kanyang espada ng walang silbi. Sa wakas, nainis si Jiro sa walang kwentang pag-indayog niya, at binigyan niya si Marin ng ilang tips kung paano hawakan ang kanyang espada at kung paano ito ugoy ng may kapangyarihan. Saglit silang nagsasanay, at nang magising ang iba, sinabi sa kanila ni Marin kung paano siya sinanay ni Jiro. Mamaya, lahat sila ay nag-aalmusal kasama si Boban, kung saan kumakain si Nakumi at Marin na parang gutom na gutom sa buong buhay nila. Pinakiusapan sila ng asawa ni Boban na magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga paglalakbay, at kalaunan ay tinanong din sila ni Boban kung nakatagpo sila ng maraming mapupulang mga hayop. Ibinahagi ng asawa ni Boban na ang mga pulang mata ay isang sumpa na inilagay sa mga taga-bukid at ang mga hayop ay may pinuno sa hilaga na nagpagalit sa Diyos ng mga hayop, dahil dito ang sumpa ay inilagay sa kanila. Inihayag niya na isa lamang itong kwento na narinig niya mula sa kanyang mga ninuno. At pagkatapos ay sinabi ni Kumi sa kanyang gang na sa palagay niya ay lumilitaw ang mga pulang mata na hayop dahil sa kanyang kapangyarihan. Maging si Jiro ay iniisip na maaaring totoo ito,
at naalala niya kung paano nawalan ng kontrol si Kumi sa kanyang kapangyarihan sa daungan at naglabas ng itim na ambon. Tiniyak sa kanya ni Jiro na dapat may isa pang dahilan sa likod ng paglitaw ng mga pulang hayop na may pulang mata, at lahat sila ay nagpasya na maging Sherlock Holmes upang subukan at hanapin ang dahilan sa likod ng pagpapakita ng mga pulang hayop na may pulang mata. Tinalakay din nila ang kanilang isyo kay Bobbin, na nagmumungkahi sa kanila na pumunta sa kuta sa silangan kung saan maaaring madaling makita ang mga mabangis na hayop at baka makakuha sila ng ilang uri ng bakas. May inilalagay din si Bobbin sa barko ni Jiro sa mga kahilingan ng kanyang asawa, na nagpapalipad ng barko sa mga bundok. At nang magtungo hanggang sa kuta, naisip ni Jiro na baka may mahanap sila sa kuta. At nang makarating sila sa kuta, natuklasan nila na isang higanteng hayop ang sumalakay sa mga namumundok sa kagubatan. Binigyan ni Maya si Mari ng bagong espada at nagmamadali siyang lumabas para tulungan ang mga mountaineer habang sinabi ni Jiro kay Kumi na sa halip ay pupunta sila sa summit. Iniiwasan ni Mary ng lahat ng mga pag-atake ng halimaw at nagtagumpay din siya sa pag-atake, na naglalagay ng pinakamahusay. Biglang lumitaw ang pulang mata na hayop na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan at nagsimula siyang walang awa na umatake. Iniwan ni Murren ang lahat ng pag-asa at tumakbo sa loob ng kuta, na isinara ng mga taga-bundok upang harangan ang halimaw. Dumating din si Bobbin kasama ang kanyang mga puwersa sa kuta at nang makita niyang inaatake ang kuta, lahat siya ay nasigla upang labanan sina Jiro at Kumi sa kabila ng kainahinalang pares ng mga manlalaban sa tuktok ng bundok, at nakilala ni Jiro na ang manlalaban ay isang lalaking nagngangalang Fakaday na dating kasamahan niya noong araw. Tinanong niya si Fakaday kung siya ang may pananagutan sa paglikha ng mga red-eyed beast, ngunit hindi nakilala ni Fakaday si Jiro at sa halip ay inaatake niya ang kanyang bestie. Pareho silang nag-aaway sa isa't isa at patuloy na tinatanong ni Jiro kung bakit niya ito ginagawa, ngunit hindi sumasagot si Fakaday. Sa wakas, muling sumanib si Jiro kay Kumi at pareho silang umatake sa isa't isa. Inalis ni Bobbin ang hayop at napansin ang patuloy na labanan sa summit. Hiniling sa kanya ni Mari na dalhin din siya kay Jiro, at lahat sila ay pumunta sa direksyon ni Jiro. Samantala, walang awang inatake ni Fakaday si Jiro kahit wala ang kanyang cleric, at nang pinalipad siya ni Jiro pabalik, humakbang ang cleric ni Fakaday patungo sa kanya. Kamukang kamukha ng cleric si Kumi, at naglunsad siya ng pag-atake ng miasma na nagparamdam kay Jiro na walang kapangyarihan. Nagsisimulang mawala ng lakas si Jiro at lumabas din si Kumi sa kanya. Sinabi ni Kumi sa kleriko na pareho silang magkatulad, habang tinawag ng kleriko si Kumi na isang nabigong produkto. Ang kleriko ay nagsimulang mawala ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at binalaan siya ni Kumi na mamamatay siya kung hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Ang cleric ay walang pakialam kung siya ay mamatay, at nang malapit na niyang ilabas ang impyerno, inaatake siya ni Bobbin. Nagkomento ang asawa ni Bobbin na si Fakaday at ang kanyang kleriko ay may amoy ng hilaga sa kanila, at sinabihan ni Bobbin si Jiro na tumakas. Biglang dumating si Maya sa barko at tumakas sina Jiro at Kumi sa barko. Samantala, tinalo ni Fakaday at ng kanyang kleriko ang lahat ng mountaineers, kabilang si Bobbin. Habang nagtataka si Jiro kung ano ang nangyari kay Fakaday, isang grupo ng mga matandang nakasusuklam na mukhang hags ang nag-uusap na dapat nilang ialay ang Ring of Promise sa Diyos ni Ares para pasayin siya. Pinag-usapan ni Romana at Marin kung kambal ba talaga ni Kumi ang cleric ni Fakaday at kakaiba ang kinikilos ni Jiro mula noong huling laban. Biglang tumama ang kidlat sa barko, dahilan para masira ang barko at bumagsak sa lupa. Iniulat ni Zen kay Tsurugi na naglabas si Masami ng 2 prototype, kaya naisip niya na magiging mahirap na ibagsak si Masami. Sinabi niya sa kanyang assistant chart na mag-book ng audience sa Emperor sa lalong madaling panahon. Nagtataka si Jiro at hanggang kung paano nila dapat gawin ang sirang barko, at nakilala ni Jiro ang lugar, kaya binalaan niya ang iba na bantayan ang anumang hayop. Inayos ni Maya at Marin ang tindahan kinabukasan, habang napansin ni Romana na mukhang medyo nabalisa si Kumi dahil sa huling pagkikita nila ng cleric. Pagkatapos ayusin ang barko, lumabas sila muli, at ipinaalam ni Maya sa lahat na malapit na silang pumasok sa lugar ng Hornerians. Si Jiro ay nagsimulang kumilos ng kakaiba pagkatapos marinig ito, kaya iniisip ng iba na si Jiro ay dapat na nakipag-away sa mga Hornerians noon pa. Tumanggi si Jiro na magbuhos ng anumang tsaa, kaya ipinapalagay ni Romana na si Jiro ay may ilang kasintahan sa mga Hornarian na ayaw niyang pag-usapan. Narating nila ang Hornerians kung saan lumabas si Jiro upang salubungin ang isang matandang lalaki at humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa hindi niya pagpunta sa kanya ng mas maaga. Ang matandang lalaki ay naging tatay ni Jiro na ikinagulat ng lahat,
at ang aso ni Jiro na si Suyukusa ay tumahol kay Kumi ng may pananakot. Pagkatapos, umupo silang lahat kasama ang tatay ni Jiro na si Goza, at binigyan niya si Jiro ng isang mangkok ng tubig na may mga petals sa loob nito. Naalala ni Jiro ang isang alaala mula sa kanyang nakaraan at umiinom siya mula sa mangkok tulad ng itinuro sa kanya. Sinabi rin niya sa iba na sundin ang wastong kagandahang asal at pagkatapos na uminom ang lahat mula sa mangkok, sinabi ni Goza sa kanila na lahat sila ay may iisang ugnayan. Ngayon si Jiro ay umalis sa grupo upang magpahinga habang si Goza ay nagtatanong kay Kumi kung siya ay kasal kay Jiro dahil siya ang kanyang kleriko. Ikinwento sa kanya ni Kumi kung paano niya nalaman na si Jiro at Gozu ay nagbuhos ng tsaa sa lahat na siya talaga ang ama ni Jiro, mula nang ikinasal si Jiro sa kanyang anak na si Toka na dati niyang clerk, at malamang na hindi siya makapunta noon dahil sa sumpa sa pangungulila. Ipinaliwanag niya na ang sumpa ng pangungulila ay nahuhulog sa isang paladin kapag nawala ang mga alaala ng paladin pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kleriko at sinabihan niya si Kumi na pumunta kay Jiro, na malamang na bumisita sa libingan ni Toka. Samantala, binisita ni Jiro ang puntod ni Toka at naalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Toka noong nakaraan. Nakipag-away si Jiro sa isang bear na parang hayop na muntik na siyang matumba, ngunit sa kawalan ay may humagis ng kutsilyo sa hayop. Pagkatapos ay tinalo ni Jiro ang hayop at nakipagkita kay Toka na talagang naghagis ng kutsilyo. Ipinakita sa kanya ni Toka ang kanyang mga guhit ng iba't ibang mga hayop at pinayuhan pa siya kung paano gamitin ng maayos ang kanyang sibat. Pagkatapos ay hiniling ni Jiro sa kanya na maglakbay kasama niya upang pareho nilang mapabagsak ang mga hayop. Pumayag siya at naglagay pa siya ng kondisyon na walang sino man sa kanila ang dapat mamatay sa kanilang paglalakbay. Sa kasalukuyan, sinasama ni Kumi si Jiro upang magbigay galang kay Toka at samantala, nakipagkita si Tsurugi sa emperador. Sinabi niya sa emperor na inutusan ni Bakla ang kanyang mga nasasakupan na patayin ang mga namumundok at ang kanyang kampon na si Mazami ay nagngangalit kung sasabihin mo sa emperor ang lahat na umalis at kapag sila ay naiwang mag-isa, freeze niya siya kahit papaano ng may kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na kalimutan ang tungkol kay Bakla at dapat niyang hanapin ang pangako na singsing, na isinusuot ng isang taong naglalakbay kasama ang kanyang dating kaibigan sa nakaraan. Si Jiro at Toka ay nag-leave mula sa Hornerians at habang sila ay naglalakbay ng magkasama, si Jiro ay naging isang paladin at sa wakas ay bumuo ng isang kontrata kay Toka. Di nagtagal ay nag-propose siya na pakasalan siya at sinabihan siya nito na hilingin sa kanya ang kanyang kamay. Tinatawag niya itong mga sungay na maganda at pumayag itong pakasalan siya. Di nagtagal, sinimulan silang ipadala ng imperyo sa iba't ibang larangan ng digmaan na hindi nila gustong maging bahagi at minsan ay makasama sila sa isang misyon kasama si Fakaday at Tsurugi. Ang iba ay hindi gaanong nagsasalita habang si Tsurugi ay nagtataka tungkol sa kung paano niya gustong pumunta sa mga mapanganib na misyon upang mabilis na ma-promote upang makakuha siya ng higit na kapangyarihan, at wakasan ang digmaan sa hinaharap. Siya ay patuloy na tumatawa tungkol sa mga walang kwentang bagay, at sinabi sa kanya ng isa sa mga commander na tinawag siya ni Bakla pabalik sa punong tanggapan, upang hindi siya makasama sa kanila. Sila ay bumalik siya sa punong tanggapan habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. Di nagtagal, ang grupo ay nakaharap sa mga dambuhalang hayop na hindi pa nila nakita sa kanilang buhay, at ang isa sa mga hayop ay nakikipag-usap pa sa iba pang mga hayop. Madaling pinapatay ng mga hayop ang lahat ng mga sundalo, at napagtanto ni Toka na hindi sila makakatakas. Sinabihan niya si Jiro na mamuhay ng buo, at sumugod siya sa mga hayop, kung saan naglabas siya ng napakalaking kapangyarihan na nagpabagsak sa mga hayop. Siya ay bumagsak sa lupa, at mas maraming hayop ang lumitaw sa site, ngunit hindi siya umaalis sa tabi ni Toka. Sa kasalukuyan, sinabi ni Kumi kay Jiro na gusto niyang iligtas ang ibang kleriko, at nangako itong tutulungan siya. Masama rin ang pakiramdam ng iba sa pag-aakalang may kasintahan si Jiro, at biglang nagsilapitan ang mga higanteng hayop sa lugar ng Hornerians. Pinangunahan ni Fakaday at ng kanyang kleriko ang hukbo ng isang higanteng hayop patungo sa mga Hornerians, habang sinabi ni Mazami sa kanyang mga sundalo na itapon si Fakaday kung sakaling mabawi niya ang kanyang memorya. Pagkatapos makipagkita kay Jiro, lumitaw ang isang bilang ng mga kleriko na kamukha ni Kumi, at sinabi niya sa bantay na kailangan nilang ipadala ang bawat isa sa kanilang lugar. Samantala, si Goza at ang mga Hornerians ay naghahanda upang labanan ang kawan ng mga higanteng hayop, habang sina Jiro at Kumi ay tumungo kay Fakaday at ang kleriko. Kinukot siya ng kleriko si Kumi dahil sa pagiging isang nabigong produkto, ngunit bilang kapalit, humingi ng paumanhin si Kumi sa kanya sa paglayas na mag-isa at sinabing dumating siya upang iligtas siya.
7 taon ang nakalipas, ang ika-11 na prototype ay tapos na, at sinusuri ng mga mananaliksik ang kanyang kalagayan bago ideklara na ang eksperimento ay isang tagumpay. Nagbigay si Nozomi ng isang pagdiriwang na talumpati sa lahat ng mga mananaliksik kung saan pinag-uusapan niya kung paano ang mga tao ay dating pinuno ng Ars, ngunit ninakaw ang lahat ng mga higanteng hayop at mga insekto. Ipinahayag niya na magnanakaw sila ng lahat ngayon, at lahat ng mga mananaliksik ay nagtaas ng baso kasama niya. Sa lalong madaling panahon, ang prototype na numero ay umabot sa 18, at nagsimula silang mag-eksperimento sa kanya habang siya ay patuloy na umaawit tungkol sa kamatayan habang nakatali sa isang upuan. Ang itim na usok ay nagsimulang tumaas mula sa kanya habang siya ay umaawit, ngunit siya ay nagsimulang hindi gumana bago sumabog. Ang subordinate ni Bakla, na dumating upang pangasiwaan ang eksperimento, ay nagsabi kay Mazami na sasabihin niya kay Bakla ang tungkol sa kabiguan, ngunit isiniwalat ni Mazami na mayroon silang iba pang mga bagay na ipapakita sa kanya. Dinala niya siya upang makita ang isang walang malay na si Fakaday at ibinunyag na gumawa sila ng paladin na hindi nangangailangan ng isang kleriko. Hiniling niya sa nasasakupan na magsulat ng isang paborbling ulat kay Bakla, ngunit pinatahimik siya ng nasasakupan sa pamamagitan ng pagsagot na nag-uulat lamang siya ng katotohanan. Ang isa pang mananaliksik na nagngangalang Zik ay sinunog ang katawan ng Prototype 18 habang tinatanong ang kanyang sariling mga aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nalikha si Kumi, at hindi nagtagal ay nakatali din siya sa upuan habang sinasabi sa kanya ni Masami na huwag matakot dahil wala sa kanyang mawawala. Sinabi niya sa kanya na umawit tungkol sa kamatayan habang tinuturok siya ng serum, at si Zik ay nahihirapang panoorin ito. Nang matapos ito, ibinalik niya si Kumi sa kanyang selda at sinabihan siyang manatili ng kaunti pa. Sa susunod na eksperimento, natagpuan ni Kumi ang kanyang sarili na inilagay laban sa Prototype 23, at sinabi ng mga mananaliksik sa kanila na patayin ang isa't isa. Ang Prototype 23 ay nagmamadaling saksakin si Kumi, na sinusubukan lamang na ipagtanggol ang sarili, at nagsimula siyang kumanta, na sumisira sa isa pang prototype, kaya umatras siya. Pareho silang patuloy na umaawit habang ang itim na usok ay tumataas mula sa kanila at napansin ni Nezami kung paano ang mga pagbabasa ay wala sa chart, na nagpapaunawa sa kanya na ang mga prototype ay kailangan lamang makaranas ng malakas na emosyon upang ganap na mailabas ang kanilang mga kapangyarihan. 23 sinaksak ang puso ni Kumi, ngunit si Kumi ay nagsimulang kumikinang at kumatok ng 23 palayo. Nagpa siya si Nozomi na masyadong mapanganib na magpatuloy sa pag-eksperimento sa kasalukuyang pasilidad, kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na patumbahin si Kumi sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanya. Nagising siya at sinubukan ni Zik na tumakas kasama niya habang umaawit siya sa kanyang likuran, ngunit sinabi niya sa kanya na tumakbo para sa liwanag dahil kamatayan ang katapusan ng lahat. Nahuli sila ni Mazami, na kinuha siya at pinatay si Zik sa harap ng kanyang mga mata. Muli siyang ipinadala sa selda, kung saan iniisip niya ang lahat ng nangyari at nagpasya siyang kailangan niyang tumakas. Sa kasalukuyan, sinisikap ni Kumi na ipaliwanag na marami sanang masasamang bagay ang gagawin nila sa kanya, kaya naman tumakas siya, at hindi tama ang kamatayan, ngunit nagalit ito sa kleriko, kaya inatake siya. Iniiwasan nila ang kanyang pag-atake, at sinabi ni Jiro kay Kumi na kailangan muna nilang talunin si Fakaday kung gusto nilang iligtas ang kleriko. Nagsimula ang epic transformation scene at naging isang epic na Power Ranger ang mga ito pagkatapos magsama. Sinabi ni Kumi kay Jiro na si Fakaday ay nagbibigay ng amoy ng isang higanteng hayop, at nagsimulang salakayin ni Fakaday si Jiro. Sa kabilang panig, si Bakla ay ipinatawag ng emperador, na nagsasabing si Bakla ay iniisip lamang siya bilang isang hindi mapagkakatiwalaang emperador. Sinubukan ni Bakla na lagyan siya ng mantikilya, ngunit hindi ito umobra, at kinwestiyon niya kung ano ang ginagawa ni Bakla sa mga araw na ito. Sinabi ni Bakla na itataboy niya ang mga barbaro sa pamamagitan ng paggamit ng paladin na hindi nangangailangan ng kleriko, at ibinunyag din na ang paladin ay ipinadala na upang bisitahin ang bawat rehiyon ng paisa-isa. Ipinaliwanag pa niya na maaari silang makakuha ng tribute mula sa mga barbaro pagkatapos silang iligtas, na magpapakita sa lahat kung gaano karunong at katapangan ang emperador. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga barbaro ay maaaring magkaisa kung ang paladin ay ipinahayag na kanila, ngunit tiniyak sa kanya ni Bakla na walang ganoong mangyayari. Bumalik sa lupain ng Hornerians, tinapos ni Goza at ng iba pa ang mga higanteng hayop. Nang dumating din si Zen at binati nila ang isa't isa bago tumingin sa lugar kung saan nakikipaglaban si Jiro kay Fakaday, biglang pinutol ng cleric ang kanilang laban at pinakiusapan ni Kumi si Jiro na hayaan itong maakit ang cleric palayo sa village bago ito sinubukang kausapin.
Tutol si Jiro, ngunit iginiit ni Kumi na maaari niyang kumbansihin ang clerk na tumayo, at kailangan lang niyang pigilan si Fakaday hanggang sa makausap siya nito. Nagpa siya si Jiro na sundin ang kanyang plano, kaya tinawag niya si Tsuyukusa, na kumuha kay Kumi, at sinundan siya ng clerk. Dumating si Zen at ang iba pa sa malapit sakay ng isang barko at napansin nila na si Jiro ay nakikipaglaban kay Fakaday ng mag-isa, kaya't napagtanto nila na malamang na naakit ni Kumi ang clerk. Sinabihan ni Zen si Maya na hanapin si Kumi matapos siyang ihatid malapit kay Jiro, at dinala ni Kumi ang clerk sa isang flower field. Naglalakad siya patungo sa clerk ngunit inatake, na hindi nakakasama sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa paglipat patungo sa kanya. Hindi siya tumitigil sa kabila ng walang humpay na pag-atake ng clerk, at bigla niya itong niyakap, na nagpapakita sa clerk ng lahat ng alaala ni Kumi. Si Jiro ay patuloy na lumalaban kay Fakaday, na gumagamit ng kanyang ilusyon, ngunit hinulaan ito ni Jiro, at inilagay din ni Zen ang kanyang espada kay Fakaday. Napaluhod ang kleriko na may luha sa kanyang mga mata matapos makita kung ano ang hitsura ng mundo sa labas, at dumating din ang iba. Tumakbo si Kumi patungo sa kanila at sinubukan ng kleriko na pumunta sa kanila, ngunit napahinto ito dahil sa isang hadlang sa pag-iisip kung saan ginagawa ni Masami ang kanyang karaniwang yapping. Nagsimula siyang kumikinang at sinabi ni Kumi sa iba na tumakas habang siya mismo ay tumatakbo sa kleriko upang pakalmahin siya. Sinusubukan niyang pakalmahin siya, ngunit ang kleriko ay sumabog at nakatakas ang harapan sa kabilang panig. Matapos sabihin na ang lahat ng mga susi ay nasa lugar, ang singsing ni Kumi ay biglang lumawak at pinalibutan ang pagsabog ng isang hola na nagkontrata upang ihinto ang pagsabog. Sinabi ng kleriko kay Kumi na hindi sila pareho at pumanaw na. Matapos sabihin kay Kumi na ipagpatuloy ang buhay, si Kumi ay may pangarap kung saan sinisisi siya ng lahat ng mga kleriko sa pag-iwan sa kanila at pag-abandona sa kanila, habang si Jiro ang nag-aalaga sa kanya. Habang siya ay hinimatay, nagising si Kumi na nakitang inaalagaan siya ni Romana, at binigyan siya ni Romana ng mapait na gayuma upang maiinom para gumaling siya. Sinabi sa kanya ni Romana na walang tigil ang pag-aalaga sa kanya ni Jiro, dahil dito natutulog siya ngayon, at nang magsimulang magtanong si Kumi tungkol sa iba, tiniyak sa kanya ni Romana na maayos ang lahat. Sinabihan ni Kumi si Romana na huwag sisihin si Jiro, at pagkatapos ay bumalik siya sa pagtulog. Naalala ni Romana kung paano niya tinatrato ang mga sundalong pandigma 3 taon na ang nakalilipas sa isang lugar ng digmaan, at kung paano bawat araw ay patuloy na namamatay ang mga sundalo sa paligid niya. Isang beses, pumasok ang isang sundalo kasama ang isang kleriko at sinabihan siyang painumin siya ng gamot, ngunit nang makipagtalo ito sa kanya na gamutin muna ang kleriko, sinabi niya sa kanya na maaari siyang makahanap ng higit pang mga kleriko anumang oras. Sinusubukan pa rin niyang pigilan ang kleriko na umalis kasama ang sundalo, ngunit hinampas siya ng sundalo at lumayo rin ang kleriko kasama niya. Nang maglaon, nang lumakad si Romana sa labas, nakita niya ang mga nahulog na sundalo sa lahat ng dako at tumakbo siya patungo sa katawan ng nahulog na kleriko. Nagtataka siya kung nasaan ang kanyang paladin fighter, ngunit sa sandaling iyon ay napansin niyang patay na talaga ang kleriko sa kasalukuyan. Iniisip niya ang tungkol sa bond sa pagitan ni Jiro at Kumi, at nagpa siya siyang magkaroon ng kaunting pananampalataya kay Jiro. Tumakbo sina Marin at Tsuyukusa sa gilid ni Kumi nang malaman nilang nagising ito at pati si Jiro ay nagising. Binibigyan niya ang ilang may sakit ng pagkain upang mabusog ang kanyang gutom, habang siya ay patuloy na tumitingin sa pritong karne na kinakain ng iba pa niyang mga kaibigan pagkatapos nilang kumain. Naisip ni Jiro na mas mabuting ipaliwanag ni Kumi ang kanyang hinarap sa laboratorio, kaya't inilabas ni Kumi ang lahat ng laman na detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Ayon sa kanya, nagising siya sa isang tangke ng tubig sa unang pagkakataon, pagkatapos nito ay hiniling sa kanya na patayin ng iba pang mga prototype ng paulit-ulit, at pinilit siyang gumamit ng droga araw-araw. Ipinaliwanag ni Jiro sa lahat na ang gobyerno ay nag-eksperimento sa clerk weaponization, kung saan plano nilang gawin ang mga clerk na hindi natatakot sa kamatayan at maaaring kumilos bilang mga suicide bombers anumang oras, tulad ng isang sandata ng pagkawasak. Sinabi ni Kumi sa lahat na nakatakas siya nang ilipat siya sa port prison, at gusto niyang maranasan din ng ibang mga babae ang labas ng mundo, ngunit sa huli, hindi man lang niya nailigtas ang kleriko ni Fakaday. Pinayuhan siya ni Jiro na magkaroon ng tiwala sa sarili dahil ginawa niya ang tama, at ipinahayag niya na iligtas ang mga kaibigan ni Kumi mula sa laboratorio. Sa sandaling iyon, dumating ang mga Hornerians sa kanilang pintuan, at sinabi ni Goza sa kanila na hindi nila maaaring payagan si Kumi na umalis sa nayon dahil siya ay masyadong mapanganib.
May roundtable conference ang lahat ng kaibigan ni Maya kung saan pinag-uusapan nila kung natuklasan na ba ang kanilang plano. Sinabi ni Maya sa kanyang mga kaibigan na hindi pinapaalis ng mga Hornerians si Kumi, at tinalakay nila na ang grupo ni Kumi ay kailangang maabot ang Securian Village sa susunod. Dalawa sa mga nilalang ni Maya ay lumipat ng lugar at sinabihan nila ang pusang si Maya na bumili ng mga halamang gamot, na ipinadala sa kanya ni Romana upang bumili ng orihinal. Si Jiro at ang gang ay inilagay sa isang maruming bilangguan, habang si Masami ay nakakakuha ng pinakabagong update tungkol kay Kumi, at napagtanto niya na ang kanyang nabigong produkto ng problema ay naging kapaki-pakinabang pagkatapos ng lahat. Umalis si Romana sa bilangguan, at nang makatakas silang lahat, lumitaw si Goza at binalaan sila na hindi maaring umiral ang gayong sandata ng digmaan. Naghahanda ang grupo na harapin siya. Ngunit lumilitaw din si Zen at nagbabala sa magkabilang panig na hindi niya papayagan ang anumang digmaan na sumiklab. Sinabi niya sa kanila na plano niyang tanggalin mula sa simula ang konsepto ng mga kleriko na may sandata, at papatayin niya ang lahat ng taga-nayon at ang grupo ni Jiro para matigil ang anumang balitang lumabas. Nagsimulang maglabas ng itim na ambon si Kumi sa gulat, at sinabihan siya ni Jiro na huminahon, dahil ang mga mahiwagang salitang iyon ay palaging gumagana sa mga kababaihan. Pumagitna si Romana sa pagitan ni Zen at Jiro, at sinabi niya kay Zen na hindi gagana ang kanyang plano dahil ang sikreto nila tungkol sa mga cleric ay mailalabas dahil kay Maya, na nasa labas na ng village. Napagtanto ni Zen ang kanyang pagkakamali at sumuko siya sa pagpatay sa lahat dahil hindi niya nais na maging masamang tao noong una. Umupo silang lahat upang pag-usapan kung ano ang maaari nilang gawin tungkol sa buong sitwasyon, at nagpasya si Jiro na hilingin sa mga Hornerians na panatilihing sikreto ang mga kleriko. Nagpasya sila na dapat nilang salakayin ang lab ni Masami, at dapat din nilang ipaalam sa iba pang mga tribo na plano nilang itago ang pagkakaroon ng mga cleric na may sandata upang pigilan ang pagkalat ng impormasyon. Ipinadala ni Goza ang mensahe sa ibang mga tribo sa pamamagitan ni Suyukusa, at hindi nagtagal ay umalis ang grupo ni Jiro mula sa mga Hornerians patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Dumating si Tsurugi kasama ang kanyang mga puwersa sa Securian Village, at tinanggap nila siya sa loob dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng nayon at ng imperyo. Sa barko ni Jiro, iniisip ni Kumi kung paanong hindi siya natatakot na harapin ang kanyang nakaraan habang ang iba ay nagsasama-sama para bigyan siya ng regalo. Sinabi sa kanya ni Jiro na naninindigan siya para sa lahat ng iba pang mga prototype, at dahil sa kanyang katapangan at karapatan, dapat palitan ang kanyang pangalan mula sa Kumi the 22 tungo sa Kumi na namumulaklak na bulaklak. Nagsimulang umiyak si Kumi nang marinig ito, at nagpapasalamat siya sa lahat para sa kanilang suporta. Ang gwardya ni Bakla ay nagulat sa kanya na ang isang prototype ay nagawang bumagsak sa isang bundok, at pareho nilang pinag-uusapan na si Masami ay isang matalas na tao na kailangang tapusin ang kanyang pananaliksik bago nila ito maitapon. Mukhang naisip din ni Bakla na kailangan muna niyang gumawa ng hakbang bago siya makagalaw ni Masami. Ang isang pakete mula sa laboratorio ay ihahatid sa kastilyo, at sinabi ni Bakla na ang paghahatid ay naglalaman ng isang sangla. Ang grupo ni Zero ay nakarating sa underground laboratory kung saan si Kumi ay orihinal. Inanunsyo ni Captain Jiro ang planong patumbahin ang lahat ng mga prototype para maando nila ang kanilang brainwashing mamaya. Kapag nakatakas na silang lahat, pinagmamasdan ni Kiris at Gun, ang dalawang pinakawalang kwentang tao sa mundo, ang paligid ng laboratorio. Nang maglalakad si Jiro patungo sa lab sa kanyang Paladin state, pinatunog nila ang alarma ng babala at napagtanto ni Masami na si Kumi, ang numerong 22 na prototype, ay bumalik sa kanya. Nagpasya siyang bigyan ng isa sa mga prototype ng gamot upang punan siya ng galit. Ngunit pumasok si Fakaday at sinabi niya kay Masami na siya mismo ang haharap kay Jiro. Pumayag si Masami sa kanyang plano, ngunit sa tingin niya ay oras na rin para itapon si Fakaday. Nakaharap ang mga gwardya kay Jiro, na nagbabala sa kanila na kaya nila. Nang subukan niyang palihim na atakihin si Jiro, binalaan siya ni Kumi na aatakehin siya ni Fakaday mula sa kanang bahagi. Pathetically lumayo sa kanya si Jiro. Dumating si Masami upang tanggapin siya, at nang hilingin niya kay Masami na ibalik ang kanyang mga alaala, ang mata ni Masami ay namumula tulad ng isang hayop. Sinakal niya si Fakaday at itinapon siya sa lupa, kung saan siya nahimatay. Pagkatapos ay sinabihan ni Masami ang kanyang mga alipores na itapon siya at lumayo siya. Pumasok ang gang ni Jiro sa silid kung saan nakalagay ang mga prototype, ngunit wala silang nakitang sino man doon. Nagyap si Zami tungkol sa kung paano hindi niya kailangan ng iba pang mga prototype, dahil si Kumi ang kanyang obra maestra at gusto niyang maging kapareha niya si Kumi.
Pagkatapos ay nagpasya siyang ibahagi sa kanila ang totoong kasaysayan ni Ares. Samantala, nagsimulang manginig ang lab ng isa-isang inilalabas ni Marin ang mga prototype. Napunta si Masami sa lahat ng psycho mode habang ipinapaliwanag niya iyon sa pagiging mga Diyos, ngunit nakalimutan na nila ang tungkol sa kanilang halaga sa paglipas ng panahon, at nagusto niyang burahin ang iba pang mababang uri ng hayop sa pamamagitan ng digmaan upang maibalik ng mga tao ang kanilang katayuan. Gusto niyang burahin ni Kumi ang lahat ng mga species na kasama niya, at pagkatapos niyang gawin ang kanyang yaping, ipinahayag niya na siya ay hindi lamang isang walang kapangyarihang siyentipiko, ngunit nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa loob niya. Lumaki siya ng ikatlong pula at naging isang pangit na humanoid na halimaw. Sumanib din si Jiro kay Kumi at pareho silang umatake ni Jiro at pinigilan pa niya ang sibat ni Jiro gamit ang kamay niya. Kondisyon na ililigtas niya ang buhay ni Jiro, pinagtatawanan niya rin ang bagong pangalan nito. Kaya si Kumi dahil sa kung saan kinuha ng halimaw si Masami at kinain siya ng buo. Nawala ng malay si Kumi at kasama niya si Jiro. Habang nagsisimulang bumagsak ang laboratorio sa paligid nila, nagawa niyang mailabas siya, at biglang lumapit sa kanila ang mga barko ng Imperial. Lumabas si Tsurugi kasama ang ilang tao mula sa Sekorian Village, at binati nila ni Jiro ang isa't isa dahil magkakilala sila sa nakaraan. Ang pinuno ng Sekirians na nagngangalang Clunes, ay bumati din kay Jiro, at ipinaalam ni Jiro sa lahat ang tungkol sa pagkamatay ni Masami at pagkuha ng lahat ng mga prototype. Iminumungkahi ni Clunes na magsagawa ng isang ritual sa lahat ng mga prototype, kabilang si Kumi, na pipigilan ang kanilang mga kapangyarihan at pipigilan ang anumang digmaan mula sa sumiklab. Ipinaliwanag ni Tsurugi na ang gang ni Jiro ay idedeklarang patay na lahat para pigilan ang anumang balita na kumalat, at lahat sila ay sumang-ayon. Biglang umagos ang dugo kay Kumi at lahat sila ay sumugod sa kanyang tabi upang tulungan siya. Ginagamot ni Clunes si Kumi ng gamot ng kanyang mga tao, habang si Tsurugi ay nagpapaliwanag kay Joss at siya ay nagbubulungan tungkol sa kung paanong si Kumi ay isang bata pa lamang na nag-aaral kung paano mabuhay. Si Jiro ay nagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa sibat sa isang puno dahil tila hindi sila gumagana sa anumang bagay, at napansin niya na pinapanood siya ni Kumi. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng nagawa nito para sa kanya, at sinabi niya sa kanya na dapat siya ang magpasalamat sa kanya sa pagpapalaya sa kanya mula sa sumpa. Tinanong niya siya kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos na gawin ang lahat, at inihayag niya na plano niyang bayaran siya ni Tsurugi ng isang mabigat na gantimpala para sa kanyang trabaho, kung saan babayaran niya ang kanyang utang kay Romana. Tinanong niya ito kung ano ang itinatago nito sa kanya at itinuro na ang kanyang karamdaman ay dapat talagang malala, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay nagpapagaling pa rin. Inihayag niya na sinabi na ni Marin sa kanya ang lahat at hiniling kay Jiro na punan siya sa mga detalye. Sinabi niya sa kanya ang lahat, ngunit tinanggap niya ito ng mahinahon at sinabi na nasiyahan siya sa maraming bagay sa buong mundo, salamat sa kanya. Narating nila ang Sekorian Village, kung saan nakilala nila si Kao Miao at isang Clunes na nagsabi sa kanila na ang huling bisita nila ay 200 taon na ang nakalilipas. Sinundan nila siya sa isang tore at ang mga taga-nayon ay tumakbo palayo pagkatapos kumaway si Kumi sa kanila. Sinabi niya sa kanila na hindi pa sila nakakita ng isang tagalabas, kaya't sila ay maingat, at ipinahayag na hindi sila inaatake ng mga higanteng hayop. Dinala niya sila sa kanilang silid, kung saan napansin ni Romana na hindi suot ni Kumi ang kanyang singsing, kaya tinanong niya ito tungkol dito, at ipinahayag ni Kumi na hiniram ito ni Tsurugi ng ilang panahon. Dinala ni Tsurugi ang singsing kay Clunes para sa inspection, na tiniyak sa kanya na ito ang Ring of Promise. Sinabi niya sa kanya na ang singsing ay nagligtas sa buhay ni Kumi ng maraming beses, at napagtanto nila na ang araw ng paghuhukom ay malapit na. Kaya naman gumagalaw din ang imperyo. Weirdly, napansin ng grupo na may festival na ginaganap sa Sekirian Village, at umalis si Marin para manood, kaya sinubukan din ni Kumi na pumunta, pero sinabihan siya ni Jiro na magpahinga muna. Sinuri ni Romana ang kanyang kalagayan at sinabi na siya ay sapat na upang pumunta. Kaya nagpa siya si Jiro na sumama din sa kanya. Habang nanonood ng pista, tinanong siya ni Romana kung ano ang kanyang iniisip at nagtataka siya kung bakit hindi natatakot si Kumi sa kamatayan. Sinabi sa kanya ni Romana na ang lahat ay bago para sa kanya at isang taon ay dapat na parang 10 para sa kanya. Si Kumi ay tumakbo kay Jiro na tuwang-tuwa, ngunit halos bumagsak sa kanyang mga bisig, kaya't dinala niya ito upang magpahinga at medyo nag-lecture sa kanya na lumampas. Nagising siya pagkaraan ng ilang sandali at sinabi sa kanya ni Romana na gusto siyang kausapin ni Clunes tungkol sa ritual.
Nagtataka sila kung saan nagpunta sina Jiro at Maya sa Marine Leaves upang hanapin si Maya at ang mga batang babae ay pumunta kay Clunes, na nagpakita sa kanila ng isang mapa na minarkahan ng lahat ng mga lugar kung saan lumitaw ang pulang mata ng mga hayop. Dinala niya sila sa ilalim ng lupa sa isang espesyal na silid at napansin ni Kumi ang mga pods kung saan siya itinatago noon. Sinabi niya sa kanya na ninakaw ng Empire ang mga pod na ito mula sa kanila at ginagamit nila ang mga pod na ito para magparami. Sinabi niya na siya ay ipinanganak din sa isang pod at nakikita si Kumi bilang isa sa kanilang uri, na nagpapasaya kay Kumi na may nag-iisip sa kanya bilang pamilya. Bumalik sa panig ni Jiro, binigay ni Tsurugi sa kanya ang isang kagamitan sa komunikasyon bilang paghahanda para sa paghuhukom. Nang maglaon, nagtitipon ang lahat para sa ritual at pumasok si Kumi sa silid na parang isang nobyo kung saan ibinalita ni Clunes ang ritual ng pagpapala upang magsimula. Isang bola ang lumiwanag sa harap nila at sinabihan niya si Kumi na huwag tanggalin ang kamay niya sa bola sa sandaling ilagay niya ang kanyang kamay dito dahil hindi na mauulit ang proseso. Ipinatong niya ang kanyang kamay dito at nagsimulang umungol sa sakit. Habang nasa labas, ang nayo ng Sekirian ay inaatake ng maraming mapupulang mga hayop. Tumakbo si Jiro para labanan sila at napansin ni Kumi ang kaguluhan, ngunit sinabihan siya ni Clunes na huwag bumitaw kahit anong mangyari. Muntik na siyang bumitaw upang labanan ang mga higanteng hayop, ngunit hinawakan ni Romana ang kanyang kamay at sinabihan siyang tapusin ang ritual para sa kanilang kapakanan. Tutol si Kumi na may iwan siyang mag-isa kung mamamatay silang lahat, kaya balewala lang, at inalis niya ang kamay niya sa bola bago tumakbo pagkatapos ni Jiro. Nagtipon si Maya at ang kanyang mga kaibigan at pinag-uusapan nila kung paano dumating ang araw ng paghuhukom, kaya kailangan nilang maghanda para sa kanilang Panginoon na magising. Hinampas ng mga halimaw si Jiro, ngunit lumilitaw din si Kumi, kaya nagtago siya kasama niya bago tanungin kung ano ang nangyari sa ritual. Sinabi niya sa kanya na huminto siya sa kalagitnaan at maaari pa rin siyang tulungang lumaban, ngunit nagagalit siya. Sinubukan niyang lumayo upang labanan ang mga higanteng hayop at sinigawan siya ni Kumi para sa lahat ng mahigpit na pagsasalita, kahit na siya ay nabugbog ng mga higanteng hayop, na siyang pinakamagandang bagay na sinabi niya sa buong anime na ito. Nagsimula silang magtalo at sinabi niya na gusto lang niyang manatili sa kanila, ngunit sinubukan ng isang higanteng halimaw na salakayin sila, na pinapatay ng harapan. Siya ay nagngangalit at sinubukang atakihin din sila, kaya nagsanib sila upang labanan siya at ang mga higanteng hayop. Sinalakay din ng mga higanteng hayop ang mga mountaineer, na sumusubok na lumaban sa kanila, kasama si Bobbon, na matagumpay na napatay ang isang pulang hayop na may pulang mata. Iminumungkahi ni Deagle na dapat silang umatras, ngunit ipinahayag ni Bobbon na lalaban sila hanggang kamatayan laban sa mga hayop. Sa nayo ng Sekirian, sinubukan ni Marin na hanapin si Maya, ngunit nakilala niya si Old Kumi, at binanggit ni Marin na mayroon silang isang kaibigan na may parehong pangalan, ngunit napansin ni Old Kumi na si Kumi ay hindi dapat maging maayos. Si Marin ang nagsasalita tungkol sa kanya. Pinagmamasdan ni Clunes at Tsurugi ang buong larangan ng digmaan sa pamamagitan ng control room, at nagkomento siya na ang pag-atake ng ganitong sukat ay tila hindi angkop para sa araw ng paghuhukom. Napansin nila ang napakalaking bilang ng mga higanteng halimaw na papalapit, at sa ibabaw ng lupa, isang higanteng halimaw ang patuloy na nagpapakalat ng ilang maliliit na halimaw sa isang pagkakataon. Pinapanood ni Tsurugi ang kabisera ng hari, na inaatake din, at ipinahayag ni Clunes na ang higanteng hayop ay lumitaw lamang sa kanilang lugar. Nagpasya sila na kailangan muna nilang ilabas ang higanteng halimaw upang mapigilan ang higit pang mga halimaw na lumitaw. At sa side naman ni Jiro, patuloy siyang lumalaban kay Fakaday. Sinabi sa kanya ni Tsurugi ang tungkol sa higanteng hayop sa pamamagitan ng aparato ng komunikasyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng Fakaday, na ang tanging iniisip ay upang patayin si Masami. Ngayon, napansin niya si Jiro na pumatay ng isang halimaw at ipinapalagay na siya rin ang nakasangla ni Masami dahil gumagamit siya ng power ng prototype. Siya ay sumigaw sa kanila upang ibalik ang kanyang mga alaala at ibagsak ang mga ito, ngunit si Zen ay lumilitaw na iligtas sila. Sa kritikal na sandali, nagising si Kumi sa matandang Kumi, naginising din si Jiro, at inabotan sila ng candy para makakain. Pinasabog niya ang isang higanteng hayop na umaatake sa kanila, at nagulat sila na isa rin siyang kleriko, ngunit sinabihan niya silang labanan ang malaking lalaki habang sila ni Zen ay nakikitungo sa mga bagay dito. Lumipad sila palayo, ngunit bumagsak si Old Kumi pagkaalis nila. Patuloy din ang pag-atake ng mga hayop sa kabisera, habang binabasa ni Bakla ang isang tableta tungkol sa araw ng paghuhukom na inilihim ng maharlikang pamilya at ang nilalaman nito ay nagulat sa kanya.
Pinag-uusapan niya kung paano kailangang patayin muna ang inang hayop na nagluluwal ng mga higanteng beats para mangyari ang mga natitirang bagay, at iniisip niya kung paano gaganap si Tsurugi sa larangan ng digmaan sa pagkakataong ito. Tinutulungan ni Romana ang mga nasugatan kasama ng iba pang mga medics, at pumupunta sa isang pasyente patungo sa isa pa habang nabigla sa teknolohiyang medikal ng mga Securians. Sinabi sa kanya ng isa pang Securian na dapat siyang magpahinga, ngunit tumutol siya na hindi siya makakapagpahinga habang ang kanyang mga kaibigan ay nag-aaway sa labas at hindi maghihintay ng kahit isang pasyente. Iniligtas ni Marin ang ilang batang Securian habang hinahanap si Maya at pinapunta sila sa hideout bago muling nagmadaling lumabas upang hanapin siya, na siyang tanging bagay na kapakipakinabang para sa kanya sa puntong ito. Si Zen ay patuloy na nakikipaglaban kay Fakaday, gayunpaman, ang kanilang mga talim ay nabali, ngunit nagawa pa rin nilang magsaksak sa isa't isa. Pinasabog siya ni Zen sa isang bangin pagkatapos maglagay ng blade shard sa kanyang dibdib at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, narating ni Marin ang control room, na inaatake din, at ibinigay ni Tsurugi sa kanya ang Ring of Promise para maibigay niya ito kay Kumi sa lalong madaling panahon. Siya ay sumanib sa kanyang kleriko at sunod-sunod na pumatay ng mga higanteng hayop, habang ang lahat ng iba pang bahagi ng mundo ay nahaharap din sa mga katulad na sitwasyon. Sinisikap ng mga Hornerians na palayasin ang isang kawan ng mga higanteng hayop, at ang mga Mountaineer ay patuloy na lumalaban. Halos maabot ni Jiroro ang Big Guy, ngunit napansin niyang nauubusan na rin si Kumi ng stamina, at sa wakas ay nakilala ni Marin si Maya, na dumating sakay ng isang barko. Tumungo sila kay Jiro habang inaatake ni Jiro ang mata ng Big Guy gamit ang huling kapangyarihan niya, ngunit maraming mata ang lumilitaw pagkatapos niyang sirain ang isa. Natumba siya at humakbang si Kumi para bambahin ang higanti, ngunit pinigilan siya ni Jiro. Malapit na silang mapatay ng isang higanteng hayop nang itago ito ni Maya at Maring gamit ang barko, at ini-teleport sila ni Maya sa isang hindi kilalang espasyo. Ipinaliwanag niya sa kanila na hindi nila maaaring ibagsak ang higante sa pamamagitan lamang ng mga kapangyarihan ng Paladin at kailangan nilang gamitin ang mga nakatagong kapangyarihan sa loob ng Ring of Promise, na nangangailangan ng isang lehitimong master na humawak nito, ibig sabihin si Kumi. Sinabihan niya si Kumi na itoon ang kanyang damdamin sa singsing at nanalangin si Kumi sa singsing, na nag-activate nito kasama ang pag-iilaw sa paligid. Muling nagsanib sina Kumi at Jiro, ngunit sa pagkakataong ito si Kumi na ang kumokontrol, at agad niyang pinapatay ang lahat ng higanteng hayop sa paligid gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Inatake siya ng malaking lalaki, ngunit nabigong makalagpas sa kanyang harang at umangkas siya upang matamaan siya ng malaking suntok. Nahihirapan siyang kumapit, ngunit nagawa niyang tangayin ang higante, na pumapatay din sa lahat ng mapupulang mga hayop. Sa Ars, sa wakas ay humiwalay si Jiro sa kanya at natapos ang labanan ng mabigla si Marin sa bagong hitsura ni Maya. Ipinagdiriwang ng lahat ng mga tribo ang kanilang kaligtasan, ngunit biglang lumitaw ang isang malaking bloke ng metal sa kalangitan at lumiwanag ang mapa ni Clune habang idineklara niya ang pagdating ng huling sandali. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.